Ako si Rogelio. Isa akong tricycle driver dito sa Nueva Ecija. Tuwing alas 4 ng hapon ako bumabiyahe at inaabot ako ng alas 7 ng umaga sa pagta-tricycle. Mga ganyang oras kasi malakas ang kita sa lugar namin. Bukod pa dun ay hindi pa gaano kainit. Hindi din ako tumatanggi sa mga pasahero kapag ito ay nagpapa-special trip. May dalawa nga palang daan dito sa amin, papunta sa looban. Isang daang pabukid kung saan ay lubak-lubak ang kalsada at medyo maalikabok, at ang isa naman ay padaan papunta sa basketball court. Kapag sa bukid ka dumaan ay mas malayo pero diretso lang ang daan. Kapag naman sa basketball court ay dadaan ka muna sa palengke, tapos eskwelahan, liliko sa gilid ng sementeryo, tapos simbahan, tapos basketball court, tapos sa looban na. Madami kang nadadaanan bago ka makapunta sa court, pero at least sementado at hindi maalikabok ang daanan. Alas 11 ng gabi. 5 na lang kaming pumapasada ng mga katoda ko. Special na nga pala ang biyahe kapag ganyang oras. Nang ako na lang ang nakapila ay may isang matandang babae na madaming dalang gamit na sumakay ng tricycle ko. Magpapahatid daw siya sa gilid ng simbahan. Para makabalik agad ako sa pila ay tinungo ko ang daan pa basketball court. Iho, okay lang sa akin kung sa bukid tayo dumaan. Ay nay, sa basketball court na lang para makabalik ako sa pilahan agad. Di naman po ako magpapadagdag ng bayad. Sabay nginitaan ko yung babae. O sige, basta dahan-dahan lang patakbo iho ah. O sige po nay. Habang binabaybay namin ang kalsada, ay naramdaman ko na hirap ang aking tricycle sa pag-andar. Iniisip ko na lang na mabigat talaga ang mga dalang gamit ni nanay. O iho, dyan mo na lang ako ibaba sa tabi. Sige po nay, igilid ko lang ho. Bumaba ako at tinulungan kong buhatin ang mga gamit ni nanay. Iho, mag-ingat ka pabalik ha. Sa susunod sa bukid ka dumaan kapag gantong oras. Sabay abot ng bayad. O sige po nay, salamat po. Pinaandar ko na ang tricycle. Hindi naman ako takot kahit nadadaan pa ako sa sementeryo pabalik. Dahil lagi naman namin itong dinadaanan. Habang pabalik ako ay napansin ko pa rin na parang hirap na hirap ang tricycle ko. Hindi ko to pinansin hanggang sa namatay ang tricycle ko. Bumaba ako para i-check kung anong problema. Okay naman ang lahat, kaya sinubukan kong paandarin ulit. Umandar ito pero parang may mali. Parang, bakit may pasahero na ako sa loob? Takot na takot ako ng mga oras na yon. Pero kailangan ko lakasan ang loob ko. Hindi ko pwedeng iwan ang tricycle ko dahil ito lang ang pinagkakakitaan ko sa araw-araw. Kinausap ko ang mga nasa loob ng tricycle ko, pero hindi ko sila tinitignan. Nagtatrabaho lang po ako. Hindi ko naman po kayo ginagambala. Sana po ay padaanin niyo ako kung maaari. Sinilip ko ito. Nakatulala lang ang mga nasa loob ng tricycle ko. Nang biglang may tinuro sa harap ang babaeng nasa loob. Sumenyas siya ng derecho. Sinunod ko ito at hindi pa rin ako mapakali dahil nasa loob pa rin sila ng tricycle ko. Dumiretso ako ng andar at nang malagpasan ko ang eskwelahan ay pakiramdam ko ay gumana ang aking tricycle. Di ko magawang tignan ulit ang loob ng tricycle ko hanggang sa makarating na ako ng palengke. Huminto ako sa harap ng isang tindahan dahil nakita ko na may tao dito. Saka ko lang chinek ang loob ng tricycle ko. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong wala na sila sa loob.
Simula nun ay sa bukid na ako dumadaan pagbabiyahe ng madaling araw. Ikukwento ko naman ang experience ko nung inaya ako ng pinsan ko sa Pampanga para kumain sa isang salo-salo na gaganapin sa kanila. Namangha ako sa mga nakita ko habang nasa biyahe ako papunta Pampanga. Yung inaakala kong puro kubo ang makikita ko ay nagkakamali ako. Moderno na rin pala ang mga bahay sa Pampanga. May mga bahay pa nga akong nakita na mas maganda pa kung ikukumpara dun sa bahay sa lugar sa amin. Umaga pa lang ay tumulong na ako para magprepara sa magiging salo-salo. Masaya ang araw na yon. Nakakatuwa dahil kilala lahat ng pinsan ko ang mga taong dumadaan sa kanila. Inaaya niya itong kumain sa loob. Hindi naman tumatanggi ang mga taong inaaya nito. Inumpisahan na ng isa kong pinsan na si Jomar ang inuman kinahaponan. Tawanan, biruan, at kwentuhan tungkol sa mga ginawa namin nung bata pa kami. Tinignan ko ang cellphone ko. 10:00 na ng gabi. Biglang nalipat ang atensyon ko sa isang bahay malapit sa bahay ng pinsan ko. Nakita ko na may lalaking nakatayo sa malayo at tila ba gustong sumali sa amin. Sinenyasan ko ito na pumunta dito at sumali sa inuman namin. Tumango lang ito at pagkatapos nun ay bumalik na ako sa pwesto ko kanina. Jomar, may inaya ako na kapitbahay nyo ha. Mukha kasing gusto niyang makipagbanding dito. Sige insan, asan siya? Baka palabas na, doon siya nakatira oh. Sabay turo ko sa isang abandonadong bahay. Takang-taka ako dahil kanina lang ay may lalaking nakadungaw sa bahay na iyon. Pero ngayon ay isang madilim at mukhang lumang bahay na tanging ilaw lang ng poste ang nagsisilbing liwanag nito. Hoy insan, huwag kang manakot. Matagal nang walang nakatira dyan. Ilang sandali lang ay parang may dumaan sa gilid ko at lahat kami napatingin sa isang bakanting upuan. Gumalaw kasi ito at sigurado kami na walang pusa o kahit dagaman lang na dumaan dito. Buti na lang ay si Jomar lang ang nakarinig sa sinabi ko. Pero mali ako. Narinig pala ng kainuman naming si Elmer ang mga sinabi ko. Sinabi niya na yung inimbit ako daw ay umupo doon sa gumalaw na upuan kanina. Nagbukas ng alak si Elmer at nilagay niya sa tabi ng upuan ng alak. Di naman ito pinansin ng ibang bisita nila Jomar. Inakala din siguro nila na kay Elmer yung alak na binuksan niya. Pagkatapos noon ay pinayuhan ako ni Elmer na sa susunod, ipaubaya na lang ang pag-aya ng bisita sa kanilang taga doon mismo sa lugar. Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Maraming salamat po.